For today's video guys, isi-share ko lang po sa inyo yung paglipat natin ng mga bagong craylings sa bago nilang magiging lagayan. Pagkatapos lang po yan ng intro. Okay guys, dito natin sa rep tab na to ilalagay yung mga bagong hatch na craylings, pero tatanggalin muna natin itong mga crayfish na nandito at ililipat naman natin sila dun sa ating hinandang styro. Bali mas maliit yung styro na yun, kaya paghihiwalayin na lang natin yung female tsaka male ng mga crayfish na to. Bali ayan guys, katatapos lang mag-hatch na itong crayfish na to, inintay lang natin maubos yung mga craylings dun sa belly niya para mailipat na natin dito sa rep tab. Sa totoo lang po, ngayon lang po ako maglilipat ng mga craylings na wala pang 1 linggo dahil 6 days pa lang sila. Lahat talaga ng mga craylings na inililipat natin ng lagayan, iniintay lang muna natin mag-1 buwan. Yun din kasi yung napanood natin simula pa lang sa mga matagal nang nag-aalaga ng mga crayfish. Pero naisip ko kasi na kapag ka nandun sila sa maliit na lagayan at iniintay natin yung maka-1 buwan pa sila doon bago natin sila tanggalin, nauubos din sila kasi nagkakainan sila dahil nga masikip yung kanilang pinaglalagyan. So ngayon gusto ko matry naman yung maglipat ng mga craylings na kahit na bata pa lang sila. Basta't pag-iingatan lang natin yung pagsasali ng mga craylings sa bagong lagayan at tiyakin natin na yung tubig na paglilipatan natin sa kanila stock water at mainam na rin yung tayo mismo ang maka-observe kung talagang ang mga craylings ay hindi basta-basta inililipat ng bagong lagayan hanggat wala pang 1 buwan. Naisip ko na rin kasi na mas maganda yung may sarili tayong knowledge sa paglilipat ng mga craylings at maobserbahan talaga natin kung hanggang saan yung kakayahan ng mga craylings na magbago ng mga paglalagyan nating tubig. Sa ganitong paraan kasi mas makikilala natin at mas madadagdagan yung kaalaman natin kung talagang ang craylings talaga hindi tumatagal kapag binago natin sila ng tubig doon sa kanilang murang edad. Ilang beses ko na rin kasing sinunod yung ganong sistema, yung intayin pa yung 1 buwan, pero ano ang nangyayari, nauubos yung ating mga crayfish, halos wala nang kalahati yung natitira. Kaya ngayon gusto ko naman talaga na subukan tong bagong diskarte na ilipat na kagad natin tong mga craylings kahit na 1 linggo pa lang sila sa mas malaking lagayan. Baka sakali na mas marami yung makasurvive sa kanila at makaiwas sa pagkakainan nila o yung tinatawag na cannibalism. Sa pag-aalaga naman ng mga crayfish o ng kahit anong isda o kahit anong pet, mas maganda pa rin yung mismo tayo nag-observe tayo at nag-experiment ng iba't ibang bagay para na rin sa karagdagan ng ating magiging kaalaman. Para at least kung ano man yung kinakahinat na nating mga ginagawa, mismong sarili natin, alam natin kung saan tayo nagkakamali at saan din tayo nagkakaroon ng progress. At maaari nating ma-share sa iba kung ano yung ating naging experience na maganda man o pangit, dahil alam natin sa sarili natin na mismong tayo yung nakaranas ng mga ganong pangyayari. At saka minsan kasi kahit na marami tayong napapanood, iba rin kasi yung tayo mismo yung nakasubok ng mga pangyayaring ganon. At least kaya nating sabihin sa ibang tao kung ano talaga yung totoong kinakahinatnan ng mga bawat desisyon o pag-aalaga, paraan ng pag-aalaga mo sa iyong mga alaga, ganon. At sabi nga nila sa bawat pagkakamali ay meron tayong matututunan. Kaya kung minsan wag tayong matakot na sumubok ng ibang bagay at wag tayong matakot na kung ito ba ay magsasucess o mag-fail, kasi mas mainam na nga rin yun na ikaw mismo ang naka-experience ng pagkakamali mo. At least kung ikaw naman ay mag-success, mas masarap sa feeling at mas may pagmamalaki mo na meron kang bagong kaalaman o natutunan dun sa iyong mga ginagawa. Kaya dun sa mga may alaga na kahit anong hayop man yan, huwag tayong matakot na sumubok ng mga ibang bagay na kung saan alam natin na makakabuti sa ating mga alaga
At hindi yung lagi lang tayo umaasa na sa mga napapanood o sa mga ina-advise sa atin. Iba rin kasi yung ikaw mismo yung maka-experience. O, ayan na guys, no, medyo marami na rin tayo nakuha. Actually, ito namang mga crayfish na nandito wala pang 50 pieces to. At kung mapapansin niyo, mas marami tayong nakuhang female. Itong nasa maliit na lagayan kaysa dun sa malaking lagayan ng mga male. Ayan o. Tsaka kung mapapansin niyo, hindi pantay-pantay yung mga sizes nila. Merong mga nasa 3 and a half na, may 3 inches, may 2 and a half, meron pa nga dyan 2 inches. Pero yung iba dyan magkakapatid. Yung medyo malalaki lang dyan yung mga iba yung nanay. Mga natira yan doon sa iba nating batch. Kagaya nga na sinabi ko, ayun yung mga nangyayari. Marami sila nung pinanganak tapos unti-unti silang kumukunti. Kasi nga dahil sa nagpapatayan nga sila at nagkakainan. Lalong-lalo na guys kapag ang isang crayfish nagmolt. Nako, swerte na hindi sila atakihin ng ibang mga kasama nila. At dahil nga pag ang crayfish ay kakamolt pa lang, napakalambot pa ng kanilang katawan. Malambot pa yung mga shell nila, halos hindi pa sila makalakad. Kaya kapag may sumugod sa kanila, sigurado magkakaputol-putol yung katawan nila. Bali maghihintay pa tayo ng mga 2 araw bago tumigas yung kanilang mga shell. Kaya yung ibang mga crayfish natin na natanggalan ng mga claw, 2 claw yung natanggal, inaalis natin yun, binubukod natin ng lagayan. Meron akong 3 inches na nawala ng 2 claw, ihinalo ko siya dun sa mga craylings, dun sa mga bagong panganak. Kasi doon, possible na makaligtas sila kasi maliliit lang yun Hindi siguro sila kayang atakihin nun. Doon ko na lang sila hihintay na mag-molt para bumalik yung kanilang mga claw. At kapag nakabalik na yung mga claw nila, saka natin sila isasama uli dito sa mga buo yung kamay. Para kahit papano, kaya nilang protektahan yung sarili nila kung aatakihin man sila ng ibang mga kasama nilang crayfish. Ganun lang talaga natin inaalagaan tong ating mga crayfish, ganun natin sila pinag-iingatan, pero kahit ganun pa man, meron at meron pa rin sa kanilang mamamatay. Hindi maiiwasan yan. Ilang beses na nakikita ko talaga yung kakamolt pa lang, minsan nga nakakapanghinayang kasi medyo malaki na talaga sila. Pero yun nga, kung kailang kakamolt pa lang, saka sila naaatake ng ibang mga kasama nilang crayfish, lalo na kapag yung mga lalaki medyo active. Ayan, lalaki ng mga claw nun, kaya kayang-kaya talaga silang madali ng mga iyon kasi nga malambot yung kanilang mga katawan pa. Pero alam niyo ba guys na sa tagal ko nag-aalaga ng crayfish, never pa talaga akong humawak ng direkta dun sa mga crayfish. Hindi ko alam, kinikilabutan ako pagka nadidikit yung balat ko sa balat ng crayfish O isa na rin siguro yung natatakot ako na baka masipit ako. Yung mga 3 inches na hawakan ko, saglit na saglit. Pero pagka mga 4 inches na gumagamit ako ng gloves, ganun pa man natatakot pa rin ako. Kaya hindi ko pa rin alam kung kaya ko silang kainin. Parang hindi ko maatim na ang tagal kong inalagaan tapos eto kakainin ko. Iniisip ko nga kung halimbawa iba yung nag-alaga, kung kaya ko rin kainin. Kasi di ba yung mga manok, baboy, hindi naman kasi tayo yung nag-alaga. Kaya nakakain natin. Pero siguro kapag ikaw yung nag-alaga ng manok, parang malulungkot ka rin kung kakatayin mo sila at kakainin. Pero alam ko naman na marami naman nag-aalaga ng manok na nakakain naman nila yung alaga nila. Kasi syempre mulat din naman talaga tayo na yung mga manok, baboy, baka, kambing o ano pa man yung mga alaga sa farm talaga kinakain natin at naiulam talaga natin. Ito kasing crayfish para kakaiba. Sana kung hipon man lang siya, alimasag o alimango mas parang madaling tanggapin na kainin. Or siguro nasasabi ko lang kasi alaga ko nga kasi sila. Pero kung siguro kung hindi ko naman alaga to or hindi ako nag-alaga ng ganito tapos may magbibigay sa akin, siguro makakain ko naman.
O eto na guys, tapos na natin makuha lahat ng mga crayfish at ililipat na natin sila doon sa kanilang bagong paglalagyan sa styro. Paghihiwalayin natin yung female at saka male pansamantala. Okay guys, eto na yung styro na paglalagyan natin sa kanila. Ayan, dalawa yan. Bali, pinahira natin ng soil paint yan para tumigas yung styro dahil nga medyo may butas na kasi siya. Yan yung dati natin ginamit do sa mga malalaking crayfish natin at nabutas nila yung mga lapag. Kaya pinahiran muna natin ng soil paint sand paint pala, sorry. At pagkatapos ay pinahiran ulit natin ng semento para medyo kuminis yung kaniyang mga paligid. Kasi yung sand paint kasi magaspang. Ay iniisip natin na baka makatakas yung mga crayfish natin, kaya binahira natin ng konti yung ibabaw ulit ng semento at medyo kinoberan na lang natin siya sa magkabilang gilid just in case na kung tatakas sila hindi sila malalaglag dito sa kabilang side. Eto na guys, eto yung mga male, bali 8 peraso at eto naman yung mga female. Mas marami sila. Ayan kung mapapansin niyo. At saka mas maliliit lang sila compared dun sa mga male. Mas malalaki yung size. Dito natin sila ilalagay ng magkahiwalay. Pansamantala nga. At i-observe muna natin kung sino yung pwede natin ipag-pair sa kanila na magiging future breeder natin. Okay guys, medyo mahaba-haba na tong video natin. Putulin ko na lang muna dito at magkakaroon na lang tayo ng part 2 para sa update at para makita nyo rin yung paglipat ng mga craylings natin dun sa reptab. Pasensya na guys ang haba kasi ng naging paglilipat natin dito sa mga juvenile natin Maraming salamat po uli sa inyo sa walang sawa nyo pong panonood ng mga video natin. Bye!